Clara's POV. Matapos ang makapigil hiningang halik ni Bernard sa akin, ay umalis na din agad ito na tila walang nangyaring kababalaghan sa pagitan naming dalawa. Habang ako ay tulala pa rin nang ako'y kanyang iwanan dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Bahagya pa nga ako nagulat nang biglang nag-vibrate ulit ang aking cellphone. Indikasyon na may nag-text na naman sa akin. Nanginginig ko namang binuksan ang aking cellphone upang mabasa ang mensahe roon. Napalaki pa ang aking mga mata nang mabasa kong mensahe niya sa akin. Message: Don't push my patient, honey. Kung ayaw mong magkagulo ngayon dito sa party. Saka ko lang naalala na nakayakap pa rin pala ako kay Joshua simula pa kanina. At ang gunggong ko namang kababata ay tila sarap na sarap sa aking ginagawang pagyakap sa kanya. Joshua, restroom muna ako ha? Alanganing ngiti ko dito. Bago ko inalis ang aking kamay na kanina pa pala nakahawak sa kanyang matigas na dibdib. Sure, Cupcake. Gusto mo ba samahan kita? Anito. No, ako na lang, Joshua. Saglit lang din naman ako doon. Okay, Cupcake. Wait you here, okay? Wika pa nito bago ako binigyan ng matunog na halik sa aking noo at sa aking pisngi. Muntik pa nga akong mapalundag sa ginawa niyang paghalik sa akin dahil sa sobrang pagkabog ng aking dibdib. Hindi sa tuwa, kundi sa kaba. Dahil paniguradong nakita ng asawa kong paghalik na ginawa sa akin ni Joshua. Patay na naman ako nito. Napatuwid pa ako ng aking pagkakatayo nang makita kong nagbabagang mga tingin ni Bernard sa akin mula sa malayo. Bahagya pa akong nataranta nang makita ko itong humahakbang pabalik sa pwesto namin ni Joshua. Sige Joshua, sambit ko pa bago dali-daling lumakad papunta sa sinabi niyang lugar. Hindi ko na nga nagawa pang lingunin si Joshua nang ako'y tawagin pa nito. Para saan pa? Baka lalo lang magwala ang tigre dito kung papansinin ko pang tawag niya. Makulit pa naman ang isang yun. Lalo na't ngayon na lang ulit kami nagkakita. Magpipilit lang yun na samahan ako. Ay, kung bakit ba naman kasi wrong timing pa yung pagkikita namin. Langat hindi lang yun. Kaibigan pa pala ito ng magaling kong asawa. Paano na to? Anong gagawin ko? Litong-lito na ako sa aking mga iniisip. Kung paano ako magpapaliwanag kay Joshua at sa magaling kong asawa. Natila pasan-pasan ng buong mundo sa sobrang dilim ng aura nito ngayon. Pagkarating ko sa lobby ng hotel ay may bigla na lang humila sa akin sa madilim na parte ng lugar. Aktong hihiyaw pa sana ako nang bigla na lang ako nitong isinandal sa pader na naroroon. At galit na kinuyumos ng halik ang aking basang labi. Sinuntok-suntok ko pa nga ito sa pag-aakalang ibang tao ito. Na ikinagalit ng pangahas. Dahil bigla na lang nitong kinuha ang dalawa kong kamay at itinaas sa pader at inawakan ng isa nitong kamay. Napakalakas niya. Bahagya pa akong napangiwi nang bigla pa nito akong idiin sa pader na halos hindi na ako makahinga. My husband, sambit ko sa aking isipan. Nang maamoy kong mabangot panlalaking pabango nito. Open your mouth, honey. Anito sa galit na tinig. Bago muling nilamon ng marahas ang aking basa ng labi. Nang hindi ko pa ito sinunod sa kanyang utos ay gigil na nitong kinagat ang aking labi na ikinabukan ng aking bibig. Kanya naman itong sinamantala at tila layon na nagwala ito doon. Ramdam na ramdam kong bahagya ng pamamanhid ng aking labi dahil sa panggigigil nito. Halos hindi na nga din ako makahinga dahil ayaw pa nitong lubayan ng ginagawang paghalik. Napapaungol na lang ako sa kanyang ginagawa dahil sa pinaghalo-halong sakit at init na aking nararamdaman. Na para bang noon lang ito nakatikim noon. Mamamatay ako nito kapag hindi pa ito tumigil sa paglamon sa aking bibig. Kinawag ko na nga ang aking mga paa upang makaramdam ito na hindi na talaga ako makahinga. Pero shit lang dahil nakapikit pa din ito. At dalang-dala sa kanyang ginagawa sa akin. Maya-maya pa ay naramdaman ko ng pagbaba ng halik nito sa aking leeg na aking ipinagpasalamat dahil kung nagkataon baka maubusan na ako ng oxygen. Grabe tong lalaki na tong magalit. Sagad. Habang naghahabol ako ng aking paghinga, ang aking magaling namang asawa ay tila walang kasawaan na pinapapak naman ang aking leeg. Ang dami ko na siguro nitong kiss mark. Napahiyaw pa ako nang bigla nitong kinagat ang leeg ko. Na ikinahinto nito sa kanyang ginagawa. Halos maiyak na nga ako dahil sa sobrang sakit ng ginawa nitong pagkagat sa aking leeg. Napaniguradong magpapasa kinabukasan. Shit, malakas na mura ko dito.
habang sapu-sapu ko ang aking leeg na masakit. Why did you do that? Papatayin mo ba ako? Galit na sigaw ko dito. Buti na lang at kami lang ang tao dito. Isabay pang music na malakas, kaya walang ibang taong makakakita sa aming ginagawa. Kulang pa yan bilang parusa, honey. Later pa lang ang tunay na parusa kapag nakauwi na tayo sa ating bahay. So be ready. Matiin itong banta at sabi sa akin na ikinataas ng aking balahibo sa aking buong katawan. Let's go. Anito ulit. Saan? Nauutal kong tanong rito. We will meet a devil, honey. Wika pa nito na lalong ikinakaba ko. Sino naman kaya yun? Mas devil pa ba ito sa aking asawa? Dahil kung oo, kawawa naman ang babaeng magmamahal sa mga ito. At isa na ako roon. Pagkasabi nun ni Bernard ay hinila na nito ako sa elevator na naroon. At kanya nang pinindot ang pasay na ibig sabihin ay penthouse. Don't tell me na yung sinasabi niyang devil ay yung pinsan niyang si Drake Addison. Dahil kung yun nga, tama nga ang nasa isip ko na mas devil nga ito sa aking asawa. Marinig ko pa lang ang pangalan nito'y kinikilabutan na ako sa takot. Nagulat pa ako nang bigla pang nagmura si Bernard at dali-dali nitong inalis ang suot-suot nitong suit at inilagay yun sa aking balikat. Kaya long sleeve na lang ang kanyang natitirang suot-suot ngayon. Saka ko lang nakita sa salamin ng aking itsura. Syete, para akong ni-rape. Magang-maga ang labi ko at medyo gulo na rin ang aking buhok. Isabay pa ang lukot kong gown. Bernard! Tapos ihaharap pa niya ako sa katulad niyang Diablo. Syete lang talaga. Napatuwid pa ako ng aking pagkakatayo nang biglang tumunog na ang elevator. Indikasyon na nasa penthouse na kami. Pwede dito na lang ako sa labas? Utal na nanginginig kong wika dito nang kanya na akong hilahin papunta sa tapat ng isang pintuan. Damn, Clara. Isa pang pagtanggi mo sa akin. Talagang makakatikim ka na sa akin dito talaga mismo. Galit na banta nito na ikinatikom na lang ng aking bibig. Napalaki pa ang aking mata nang hindi man lang ito kumatok sa pintuan na naroon at pumasok na lang agad nang wala man lang kaabog-abog. Syete, ganito ba lahat ng mga Addison? Scary. Bahagya pa akong nauntog sa likuran nito nang huminto na ito sa paglakad nang wala man lang paalam. Syete ulit, napanguna yata ang ilong ko. Addison! Wika ng isang malamig na tinig sa asawa ko na ikinakapit ko ng mahigpit sa damit ni Bernard. Wah, boses palang nakakatakot naman. Pinsan, balik namang wika ng aking asawa dito. Oh, may kasama ka pala. Wala man lang kaimo-emosyong wika nito bago ko naramdaman ang paghakbang nito palapit sa gawin namin. Yes, my wife. Madiin namang wika ni Bernard dito. Pati paghawak nito sa aking kamay ay bigla ring dumiin. Huwag mong sabihin kinakabahan din si Bernard dito. Addison ka nga. You have a taste to find a wife. Wika nito. Ramdam ko na din ang presensya nito malapit sa aking tabi. Napalaki pa ang aking mata nang bigla nitong kuhanin ang aking kamay na hawak-hawak ni Bernard at ito'y kanyang hinalikan. Halos malaglag pa nga ang aking panga na kanya pang himasin ang kamay ko na kanyang hinalikan. Nice meeting you, beautiful. Wika pa nito bago ako hinalikan ulit. This time sa gilid naman ng aking labi, na lalong ikinadoble ng takot na nararamdaman ko. Shit talaga, ano bang problema nitong Drake Addison na to? At bakit ganitong umasta? Halata namang iniinis lang nitong asawa ko at ang tigre ko namang asawa ay naiinis. Bitaw, rinig kong madiin na wika ni Bernard kay Drake. Na magpahanggang ngayon ay nakahawak pa din sa aking kamay. Bigla ko namang hinatak ang kamay kong hawak-hawak nito at muli ko itong inihawak sa damit ni Bernard. Possessive much. Nangiinis pa nitong sambit sa aking asawa na lalong ikinainit ng ulo ng huli. Nagulat pa ako nang bigla na lang kunelyuhan ni Bernard si Drake na aking ikinataranta. Shit, anong ginagawa nito? Shit ka, Drake. Wala kang karapatan na hawakan at halikan ng pag-aari ko. Gigil na wika nito sa wala man lang kaimo-emosyon niyang pinsan na Diablo. It's just a greeting kiss for a new member of Addison's clan. So don't get jealous like a little boy. For Pete's sake, I have a wife too. Hanito na ikinangang ako. Syete, may asawa na siya.
Sinong kawawang babae ang napikot nitong Diablo na to? Hindi ko tuloy na malaya na napatitig na pala ako dito ng matagal na lalong ikinagalit ng tigre kong asawa. Damit, Clara. Huwag mong titigan ng ganyan ang pinsan ko. Kung ayaw mong gawin ko na talaga sa'yo ang gusto ko dito mismo sa kanyang harapan. Banta ulit nito na ikinakilabot at ikinalunok ko ng aking laway. Nakita ko pang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi ni Drake sa sinabing yun ni Bernard. Tila pa ito tuwang-tuwa sa nakikitang galit sa mukha ni Bernard. Na konting-konti na lang at ito ay sasabog na. Isa lang ang masasabi ko. Parehas silang short-tempered. At Diablo, mas malala nga lang si Drake. Ina-appreciate lang ng asawa mo ang kagwapuhan ko. Nagagalit ka na? Wika pa nito na lalong ikinasalubong ng kilay ng aking asawa. Drake, kung sa asawa mo kaya ito mangyari, anong gagawin mo? Galit na turan nito sa pinsan niya. I'll kill you. Malamig at madiin na wika nito na halos ikinalundag ko dahil sa sobrang takot. Shit, isa nga siyang Diablo. Nakakanginig siya ng laman. Alam mo naman palang mararamdaman ko, so back off. Don't tease my wife again. Kung ayaw mong gawin ko sa asawa mong ginawa mo sa asawa ko. She's mine. At kahit kamag-anak pa kita, kaya din kitang patayin. Lalo na't asawa kong ating pinag-uusapan dito. Shit, Bernard. Nakakatabah ng puso ang mga sinasabi niya. Kahit nanghatila na akong maiihi dito dahil sa sobrang takot sa dalawang Addison na aking kaharap. Pangarap ko nga na mapaligiran ng mga gwapo. Pero hindi naman katulad ng ugali ng dalawa na to. Gwapo nga, nakakatakot naman. Typical. Addison, sit down. Anito sabay turo sa sopa na naroon bago lumayo na sa gawin namin. At tila haring umupo na sa katabi ng itinuro niyang upuan sa amin. At muli itong tumingin sa aming gawi. Namula pa ako nang pinasadahan pa ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nalalong ikinadiin ng pagkakahawak ni Bernard sa aking kamay. Takot na takot akong napamura sa aking isip nang makita kong pagpipigil ng galit ni Bernard. Siya nga pala, may kwarto roon. Your wife can go there and feed herself. May mga damit din doon na pwede niyang magamit. Wika pa nito na ikinapula ng aking muka dahil sa sobrang kahihiyan na aking nararamdaman. Dahan-dahan ko naman tiningnan ng gusot-gusot ko ng damit dahil sa ginawa ni Bernard kanina. Nanlaki pang aking mga mata nang makita ko na may malaking warak pala yun. Damn, Bernard. Kaya siguro ako pinasadahan ng tingin ni Drake dahil sa aking ayos. Para kasi akong na-rape. Tarantan-taranta ko namang tinakpan ng malaking warak ng aking gown na suot-suot. Gamit ang damit ni Bernard na ipinatong nito kanina sa aking balikat. Minura naman ni Bernard nang makita niya rin ang warak ng aking gown na suot. Itinulak pa ako nito papunta ng kwarto na itinuro ni Drake sa amin. Narinig ko pa ang huling sinabi ni Drake na aking ikinangiwi. Sheteng Bernard yan. Nakakahiya. Nakita pa ng pinsan niya. Akala pa magsisiping kami at hard pa daw. Shetlock. Kung alam niya lang. Napangiwi pa ulit ako ng bahagya ko ulit silipin ng warak ng aking damit. Wah, lupa. Lamunin mo muna ako, please. Kita na palang aking panloob. Tapos expose na din ang isang hita ko. Nang hindi ko man lang namamalayan. Magbihis na nga ako. Pero asan kaya dito yung mga damit na sinasabi ng Diablo na yun? Dahan-dahan ko namang iginala ang aking mga mata sa loob ng kwarto. At halos magningning ang aking mata dahil sa sobrang ganda ng loob nito. Shit, parang bahay na to ah. Dahan-dahan naman akong naglakad palapit sa isang pinto malapit sa kama at akin na itong binuksan. Para lang mapasinghap sa mangha. Dahil sa nagagandahang damit na bumungad sa akin. At halos manginig pa ako sa sobrang pagka-excite. Nang makita ko na lahat ng damit na narito ay design at gawa lahat ni Lady Duchette. Lamang ang mamahal siguro ng mga ito. Fan na fan ako ng Lady D na yon. Kailan ko kaya siya mamimit ng personal? Kahit na nga weird yung designer model na yon. Love na love ko pa rin lahat ng gawa niya. Bakit kanyo? Weird. Nakamask kasi palagi yung mukha niya. Kahit na nga nagmo-model siya, ganun pa rin. Ni wala nga nakakakilala sa tunay na identity nun eh. Sayang nga lang at hindi man lang ako nakapanood ng talk show na pinag-guestan nito. Isang buwan nang nakakalipas. Dahil sa sobrang busy ko sa buhay. Basta ang balita ko lang,
Nagkagulo daw nun sa show. Sa aking pagtingin-tingin sa mga mamahaling damit, napako ang aking mga mata sa damit na kulay royal blue. Ang ganda kasi ng pagkakadesign dito. Simple lang pero eleganteng tingnan. Excited ko namang kinuha ito at akin na itong isinuot. At halos mapanganga ako nang makita ko sa salamin na sukat ito sa aking katawan. Para itong hinulma sa akin dahil kitang-kita dito ang magandang hubog ng aking katawan. Shit, ang nice ko naman. Pagkatapos kong ayusin ito, akin namang inayos ang gusot-gusot kong buhok at itinali ito in a messy way. Napawaw na lang ako nang makita kong kinalabasan ng aking ginawa. Shete lang, ang ganda-ganda ko. Nang masiyahan ako sa aking nakikita, ay lumapit na ako papunta sa pintuan palabas. Para lang mapaatras, dahil sa biglang pagbukas nito at iniluwa ang aking tigireng asawa. Pinasadahan naman ako agad ng tingin nito bago ito nagmura ng malakas. Damn! Ani ito bago ito lumapit sa aking tabi at hinablot na ang aking kamay. Let's go home. Mariin na bulalas nito. But? No buts, honey. Uuwi na tayo sa ayaw at sa gusto mo. Ayokong may ibang makakakita pa sa suot-suot mo bukod sa akin. Ani ito bago ako tuluyang hinila palabas. Bahagya pa akong napalinga upang hanapin ang pinsan nito. Clara, wala na ang pinsan ko. Lumabas na. So don't search for him, na parang gustong-gusto mo siyang makita. Galit na bulyaw nito bago ako itinulak papasok ng elevator. Shete, problema ba nitong lalaki na to? Huwag mong sabihing nai-insecure siya sa pinsan niyang Diablo. O baka naman nagsiselos siya. Siguro nga nai-insecure lang siya sapagkat napakagwapo naman talaga ng kanyang pinsan. Mas gwapo pa nga sa kanya kung tutuusin. Makatulo laway at talaga namang mapapatulala ka pa dito dahil sa sobrang lakas ng dating nito. Kung hindi lang nakakatakot ang aura nito, baka kaliwat kanan ng babaeng lumalapit dito dahil sa angkin nitong kagapuhan at lakas ng appeal. Honey, napakadami mo ng kasalanan sa akin. Sa sobrang dami gustong-gusto na kitang itali na lang sa aking kama upang wala nang ibang makakita pa sa'yo. This night, tila baliw na patuloy nito sa pagsasalita habang mahigpit pa rin itong hawak-hawak ang aking kamay na manhid na sa sakit kanina pa. Want you to be mine alone. Mapang-angking usal pa nito bago ginulong kanyang buhok dahil siguro sa sobrang pagkairita nito dahil sa nangyari kanina sa pagitan nila ni Drake. Clara, humanda ka na pag-uwi ng bahay at panigurado goodbye Ate V ka na. Tanging nausal ko na lang sa aking isipan nang isakay na ako nito sa kanyang sasakyan. Bernard's POV. Shit, inis na inis ako. Lalo na sa nangyari kanina kung paano tingnan ng Diablo kung pinsan ng aking asawa. Damn it. I want to kill him. Tapos nakita pa niyang hindi dapat makita sa asawa ko. Tuwing naiisip ko tuloy ang napag-usapan namin, hindi ko mapigilan ng hindi magselos. Kahit wala naman akong dapat ikaselos dahil may asawa na ito. I'm jealous. Lalo na't paulit-ulit pa nitong sinasabi sa akin na may pagnanasa pa daw sa kanyang asawa ko. Shit lang. Sarap pilipitin ang leeg niya kanina. Kung hindi lang ako nakapagtimpi talaga, baka nagkapatayan na kami. Flashback. Here, read it. I want you to investigate my wife and her friend Bernard de la Merced. Anito bago iniabot sa akin ang dokumento kung saan nakalagay ang profile ng dalawang taong binanggit niya. Oh, so hindi mo pala kasama ang asawa mo ngayon. Wala kang pakialam. Malamig nitong wika sa akin. Talaga lang sarkastiko kong wika rito na ikinakunot ng noon nito. By the way, your wife is so beautiful and innocent and I like her lashes, one of a goddess. So perfect. Pag-iiba nito sa aming usapan na ikinakuyom ng mahigpit ng aking kamao. Huwag mong pagnasaan ng asawa ko. Shit! Galit kong bulyaw rito. Ayaw ko pa naman sa lahat ang pinupuri ng ibang lalaki ang aking asawa. Gusto ko ako lang ang pupuri sa kanya. Ako lang at wala nang iba. Easy. Pinupuri ko lang ang cousin-in-law ko. Iba ang pinupuri sa pinagnanasaan pinsan. Dahil kung pinagnanasaan ko yung asawa mo, baka hindi mo na yan kasama kanina pa. At baka naagaw ko na din siya sa'yo. Lalo na at parang type pa ako ng asawa mo. Madiin at makapangyarihan itong wika
na lalong ikinasama ng aking timpla. Magkamatayan na, Drake, pero hindi ko ibibigay sa iyong asawa ko kahit na ano pang mangyari. My wife is mine. Only mine. At tanging kamatayan ko lang makakapaghiwalay sa amin. Tandaan mo yan. Easy, easy. I'm not here to make a fight to you. Baka magkapatayan nga lang tayong dalawa dahil katulad mo kanina ko pa din gustong-gustong pumatay. Until now, hindi pa rin dumadating ang asawa ko. Nagpupuyos ang galit na wika rin nito bago kami nakarinig ng sunod-sunod na katok sa pintuan.